Sa araw ng pagkuha ng video ng kasal namin, biglang nakatanggap ang mapapangasawa ko ng tawag mula sa intern. Kaya naman siya, walang awang iniwan ako, para puntahan ang intern. Gabi na, nang makita ko ang post sa social media ng intern na si Lam-an. Malamig na pista ng duan mo. Buti na lang, nasa tabi ko ang pinakamabait at maalalahaning F. Napaka-maalalahanin nga naman talaga. Chismis pa. Hindi sumama si Hoy kay Thoy Huyen. Kumuha ng video ng kasal. Nakakatawa talaga. Thoy Huyen, ano ba talagang gusto mong gawin? Bakit mo sinadyang is-post ang komentong iyon? Para ipahiya si Tiyuan. Ipahiya ko siya. Fen Nhay, dapat sana ay ngayon ang araw ng pagkuha ng video ng kasal natin. Sinira mo ang pangako mo dahil sa kanya. Tapos ngayon ay ako pa ang sisisihin mo. Si Tiyuan, hindi madali para sa kanya ang mag-isa at magsumikap dito. Bilang F niya, pumunta lang ako roon para samahan siyang magdiwang ng pista ng duan mo. Ang taong tulad mo na hindi nawalay sa mga magulang mula bata, ay hindi maiintindihan ang hirap ng mag-isa sa buhay. Ano naman kung sinamahan ko siyang magdiwang ng pista ng duan mo? Sige na, huwag ka nang magtampo. Sa susunod na pista ng gitnang Taglagas, babawi tayo at kukuha ulit ng video ng kasal natin. Ayos ba? Sa susunod. Wala nang susunod pa. Fen Nhay, hindi natuloy ang kasal na ito. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Inaamin ko, medyo mainit ang ulo ko kanina. Pero bata pa kasi si Tiyuan. Baka magkaroon ng mga chismis sa kumpanya, na umaakyat siya sa pwesto gamit ang maruming paraan. Sino pa ang rerespeto sa kanya pagkatapos nyon? Alam kong naging malamig ako sa iyo nitong nakaraan, at sumama ang loob mo. Pag-uwi ko, bibilhan kita ng regalo para makabawi sa iyo. Magpahinga ka na ng maaga, ha? Dan Hoy, nawalan ng kuryente. Pangatlong araw na siyang nakakulong. Mukhang takot na ang batang ito. Huwag kayong lumapit dito. Mga duwag kayo. Anong klaseng tapang mayroon kayo para pagbantaan ang isang babae? Kung matapang talaga kayo, ako ang harapin ninyo. Halika rito. Matigas talaga ang ulo ng batang ito. Gusto mo bang mamatay? Ahayan. Namatay ang mga magulang mo para lang iligtas ako. Patawad talaga. Akong si Fan Hui ay nangangako. Pananagutan kita habang buhay. Pakakasalan kita, at protektahan ka habang buhay. Huwag kang matakot, nandito ako. Huyen, nandito ako. May amoy ng ibang tao sa buhok mo. Nasisuka ako kapag naamoy ko ito. Itutuloy. Atan Nhay, uwi ka pa ba para kumain ng zongzi? Luto na ang mga zongzi. Pasensya na. Ako ngayon ay, aray, napakasakit. Anong nangyari sa iyo? Lam-an, maayos ka lang ba? Maayos lang po ako. Kanina lang po nang buksan ko ang takip ng kaldero. Hindi ko napansin habang kinukuha ang zongzi. Napaso lang ako ng kaunti sa singaw. Atan Nhay, huwag mo na akong alalahanin. Doon ka na lang sa tabi ni Thoy Huyen. Malala ang paso niya sa singaw. Dadalhin ko muna siya sa ospital para magamot. Maghintay ka muna sa bahay, ha? Dan Hui, sasama ka talaga sa kanya. Huyen, maghintay ka sa bahay. Pagkapadala ko kay Lam-an sa ospital, babalik din ako agad sa iyo. Kailangan mo talagang umalis. Alam mo namang takot na takot ako, di ba? Matangkad at malaking tao na siya. Alam niyang may kasintahan ka na. Pero gusto ka pa rin niyang isama sa ganitong oras. Hindi pa ba siya tapos mag-arte? Thoy Huyen, kailan ka pa naging ganyan? Bago lang nagtapos si Lam-an. Dito sa bagong lungsod na ito. Ako lang na boss niya ang kakilala niya. Napaso siya. Dadalhin ko lang siya sa ospital. Karaniwang pag-aalala lang ito bilang superior. Fen Nhay, huwag kang umalis. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo akong iwang mag-isa rito. Sobra ka na, ah. Ang kondisyon mong iyan ay psikolohikal na usapin lang.
Kaya mo namang lampasan iyan ng mag-isa. Babalik din ang kuryente bukas. Kung hindi mo kayang tiisin. Di ba may sleeping pills naman sa kabinet? Isang designer si Lam An. Napakahalaga ng mga kamay niya. Mas kailangan niya ako kaysa sa iyo. 7年， 7 taon na tayong magkasama. 7 taon. 说出这么残忍， Paano mo naat mong sabihin? Ang napakasakit na mga salitang iyan.清蕊， Tenhay. At Tenhay. Gabi na rin. Umuwi ka na muna. Baka kasi, naiinip na sa paghihintay si Toy Huyen sa bahay. Pabayaan mo siya. Hayaan mo lang muna. Pag uwi ko, amuin ko lang siya ng kaunti, okay na ulit yun. Sana man lang kahit kalahati ng pag-unawa mo ay nasa kanya. Araw-araw na lang siyang nakabuntot at nagtatanong kung saan ako pupunta. Napakawalang seguridad pa sa sarili. Kung hindi lang dahil iniligtas ng mga magulang niya ang buhay ko. Matagal ko na siyang hihiwalayan. 真的希望你能理清 宋清蕊， 我没讲 Danhui, gusto ko nang ikansela ang ating kasal. 说明 Toy Huyen, nagustuhan mo ba ang regalong ito? Kagabi, pinagbistahan ko talaga ito para sa iyo. Pumirma ka na. Toy Huyen, magpapakasal na tayo. Hindi nakatutuwa ang biro mong ito. Di ba kahapon lang? Nagpaliwanag na ako sa iyo. Kailan ka pa naging napakamatingin sa maliliit na bagay? Ang aking fiancé, habang nagre-record ng engagement video, iniwan ako. Pumunta sa bahay ng ibang lalaki. At hindi umuwi buong gabi. Tapos ngayon, ako pa ang lumalabas na petty at makitid ang utak. Gusto mo pa akong manipulahin sa mga malumanay mong salita. Ito ang pinakamababang uri ng taktika na ginawa mo. Kung wala ka ng iba pang sasabihin, babalik na ako sa kumpanya. Hindi sa ayaw ikansela ni Tenhui ang kasal. Dahil lang sa naipamigay na ang mga imbitasyon. At magdudulot ito sa kanya at sa kumpanya ng masamang epekto at imahe. Kung ganoon din lang, wala na ring dahilan para manatili pa ako. Vice President Toy. SO. Gusto niyo po bang magbitiw sa trabaho? Pero kayo ni Jiffy Tong, sa susunod na linggo na ang kasal ninyo. Kung aalis kayo ngayon, sa panig ni Jiffy Tong, pumirma na ako. Pakiusap, asikasuhin mo na agad ang mga papeles ko. Toy Huyen, gusto mong magbitiw sa trabaho. 你还真是 Kahit saan ka talaga pumunta, kailangan mo pa siyang isama. 哥哥， SO. Kung ayaw niyo po akong makita, 我走就是， aalis na lang po ako, okay? 别和姐姐 Huwag na po kayong makipag-away kay 也 ate. 不要因为 Huwag din po kayong magbitiw ng dahil sa akin. Manahimik ka nga. Walang gustong manood ng drama mo rito. Kung ikaw, kung talagang masakit ako sa mata mo, ako na lang ang magbibitiw. Nanggaling ka pa sa maliit na bayan ng nag-iisa. Hindi madali ang pinagdaanan mo. Huwag mong sirain ang kinabukasan mo. Nang dahil lang sa selos ng ibang tao. Toy Huyen, sobra ka na talaga. Humingi ka agad ng tawad kay Lam An. 宋清蕊， At Tenhay, 你别逼 huwag niyo na po siyang pilitin. 是我 Ako naman po ang hindi karapat-dapat sa tabi niyo. 公司领 Marami pong nagsasabi sa kumpanya na nakarating lang ako rito dahil sa kapit. Sinong nagsabi niyan? Sino? Sino ang nangangahas na gumawa ng ganyang chismis tungkol sa iyo? Toy Huyen, kung hindi ka hihingi ng tawad kay Lam An ngayon, huwag ka nang umasang makakabalik ka pa. Hindi. Sigurado ka bang gusto mo akong kalabanin? Ako dapat ang nagtatanong diyan sa iyo.
Sigurado ka bang gusto mong protektahan ang ibang tao? Tong Lam-an, wala ka pa rin bang balak na magsisi? Gusto mo namang magbitiw, di ba? CJ, ngayong araw, bumaba ka sa posisyon mo bilang vice presidente. Umalis ka na, at turnover mo ang mga trabaho mo. Ang ibig mong sabihin, ipapasa ko ang pinaka-importanting proyekto ng kumpanya. Sa isang intern lang, wala ka nang pakialam doon. Dalhin ninyo si Toy Huyen sa bodega, para makapag-isip-isip siya. Fen Hai, nasisiraan ka na ba ng bait? Alam mong walang ilaw sa bodegang iyon. Alam ko, ito ang parusa sa iyo. Kapag natauhan ka na, palalabasin kita. Ipasok siya. Fen Hai, alam mong takot na takot ako sa dilim. Alam mo iyon. Napakasikip dito at nakakawala ng hininga. Sabi mo noon, pagkatapos ng insidente ng pagdukot na iyon, hindi na naging mabuti ang kalusugan ko. Basta't may mang-api sa akin. Kahit itaya mo pa ang buhay mo, ipagtatanggol mo ako. Alam mo na ba ang pagkakamali mo? At Hai, huwag niyo na po siyang pahirapan. Pinatawad ko na po siya. Siguro po ay, wala lang siyang seguridad sa sarili. Hindi niya sinasadyang. Siraan ako sa kumpanya. Toy Huyen, kung talagang matigas ang ulo mo at ayaw mong magsisi, kaya huwag mo akong sisihin kung maging walang puso ako sa iyo. Gusto ko ring malaman, kung wala ako, nang mag-isa, paano ka mabubuhay sa lungsod na ito? Fen Hai, namatay ang mga magulang ko para iligtas ka. Dahil sa iyo kaya sila nawala. At ano naman ngayon? Pumayag naman na akong pakasalan ka, di ba? Ano pa bang gusto mo? Gusto mo bang bayaran ko ang utang na loob na iyon habang buhay? Hindi mo na kailangang magtrabaho sa kumpanya. Huwag kang mag-alala. Aalagaan at bubuhayin kita habang buhay. Nagsusumikap si Lam-an sa labas. Wala siyang kahit ano. Hindi madali ang pinagdadaanan niya. Hindi madali para kay Lam-an. Paano naman ako? Akala mo ba naging madali para sa akin? Sa nakalipas na mga taon, para lang sa mga proyekto mo, nagpupuyat ako hanggang alas 3 o alas 4 ng umaga. Sa mga salo-salo, umiinom ako para sa iyo. Hanggang sa magdusa ang tiyan ko at magdugo. Lahat ng tagumpay mo ngayon, mayroon ba diyang hindi nagmula sa dugo't pawis ko? Mula ngayon, mas mabuting maglayo na tayo. Anong ibig mong sabihin? Kanina lang, sinabi ko na sa pamilya mo, na nakansela na ang kasal natin. Nababaliw ka na ba? Toy Huyen, kung wala ako, hindi ka. Kung wala ka, akala mo ba hindi ako mabubuhay? Tong, huwag mong masyadong mataas ang tingin sa sarili mo. Toy Huyen, dahil sa nangyari sa mga magulang mo noon, lagi kaming nakakaramdam ng pagkakasala sa iyo. Lagi ka naming pinagbibigyan sa lahat ng bagay. At ang ending, nagtaksil ka pa sa labas. Ako, nagtaksil. Tio Tong, ang taong nagtataksil sa labas. Hindi ba't si Fen Hai iyon? Ang relasyon niya at ng intern. Ang kalokohan nilang dalawa. Alam ng lahat sa kumpanya. Manahimik ka. Toy Huyen, masyado kitang pinagbigyan noon. Hayaan na nating nagtaksil ka. Pero ang lakas pa ng loob mong manira ng ibang tao rito. Gumagawa ka ng kwento tungkol sa akin. Gawa-gawa. Nasaan ang ebidensya? Lam-an, ilabas mo ang ebidensya para mawalan na siya ng pag-asa. Tingnan mong mabuti.
Puno ito ng mga nakakahiyang larawan mo kasama ang iba't ibang babaeng hubad-hubad. Sa mga bar at hotel, nagwawala kayo ng magkakasama. Isang video na gawa lang ng lay. Hindi man lang ninyo inimbestigahan. At inakala nyo agad na ako iyon. Tama na. Akala ko noon, masyado ka lang seloso at mausisa. Pero hindi ko inakalang, magagawa mo ang ganitong kadiring mga bagay. At ngayon, sa harapan ng mga magulang ko, gusto mo pang baluktutin ang katotohanan. Hindi ba't gusto mong kanselahin ang kasal? Sige, kanselahin natin. Itutuloy. Pwedeng kanselahin ang kasal. Fen Nhay. Pero pinapayuhan kita. Mas mabuting tingnan mo ng mabuti ang taong nasa tabi mo. Manahimik ka. Matagal lang nasa tabi ko si Lam An. Kung anong klaseng tao siya, mas alam ko kaysa sa iyo. Talaga ba? Kung gayon, pakinggan mong mabuti ito. Sa tabi mo, ang inosente at mabait na intern na ito. Sa likod mo, gaano ba talaga katindi ang pagiging ganid at traidor niya? Thoy Huyen, tingnan mo nga ang kaawa-awa mong kalagayan. Pinakain at binihisan ka ng pamilya tong namin. Tapos nangahas ka pang maghanap ng ibang babae sa labas. Ngayong malinaw na ang ebidensya. Ano pa ang idadahilan mo? Aten Nhay, huwag ka nang magalit kay Kuya Thoy Huyen. Kasalanan ko po ang lahat. Hindi mo kasalanan. Kung hindi mo aksidenteng nahanap ang mga video na ito, hindi sana si Kuya Thoy Huyen. Maiintindihan ng mali ng lahat. Thoy Huyen, akala ko noong una, sensitibo at mapaghinala ka lang. Hindi ko akalaing magpapakababa ka ng ganito. At gusto mo pang magbato ng puti. Sa akin at kay Xiaoan. Nandidiri ako sa iyo. Nandidiri ka sa akin. Fen Nhay, sino ba talaga ang nakakadiri? Makinig kayong lahat. Aten Nhay, Kuya Thoy Huyen, ang tawag na iyon, hindi ko sinasadyang tawagan ka. Ganyang klaseng tao siya, sensitibo at mapaghinala. Huwag mo na siyang isipin. Huwag mo nang banggitin. Ngayong gabi, ang tungkol lang sa ating dalawa ang pag-uusapan natin. Nasisira ang mood kapag nababanggit siya. Opo. Ate Fan Hui, ano po ang gusto mong pag-usapan natin? Ang recording na ito. Ikaw, saan mo ito nakuha? Thoy Huyen, sagutin mo ako. Ang recording na ito, saan mo ba talaga nakuha? Nangahas ka bang sundan at imbestigahan ako? Nagawa mo iyon tapos natatakot kang malaman ng iba. Thoy Huyen, kung sa bagay, salamat na rin. Sa assistant tuong natin, na may malawak na pananaw. Noong gabi ng pista ng duan mo, nagmamadali kang pumunta roon. Hindi ka na makapaghintay. Tinawagan mo ako at sinadyang huwag ibaba ang linya para magyabang. Para marinig ko kung gaano kayo kasaya. Sa ibabaw ng kama. Lam An, kung hindi dahil sa kayabangan mo noong oras na iyon, at sa pagmamadali mong gamitin ang paraang ito para saktan ako, hindi ko talaga makukuha ang matibay na ebidensyang ito. Hindi ko po sinasadya. At Fan Hui, hindi ko po talaga sinasadya. Palagi akong pinag-iinitan ni Kuya Thoy Huyen. Takot na takot lang akong mawala ka sa akin. Gusto lang talaga kita ng labis. Nabulag lang ako ng sandali. Kaya ko nagawa. Nabulag lang ako ng sandali. Lam An, kung gayon ay tatanungin kita. Ang paghahanap mo ng magpapakalat ng chismis tungkol sa akin. Ang paggamit ng behi video. At ang pag-akusa sa akin sa harap ng mga magulang ko. Ang pagtataksil na iyon. Dahil din ba sa sobrang gusto mo ako? Thoy Huyen, anong klaseng ugali iyan? Hawak mo lang ang walang kwentang recording na iyan. Para kanino ba iyang ipinapakita mong attitude dyan? Ang makasama ka ng Fan Hui namin, ay malaking swerte mo na mula pa sa nakaraang buhay. Idilat mo nga iyang mga mata mo at tingnan mo ang sarili mo. Sino ka ba sa tingin mo ngayon? Wala kang magandang pamilya. Wala ka ring kakayahan. Hindi ka talaga nababagay kay Fan Hui. CEO siya ng isang kumpanya. Lumalabas siya para makipagkita sa mga kliyente. At may ilang lalaking masunurin sa tabi niya. Ano namang masama doon? Kailangan mo talagang kumapit sa bawat maliit na bagay at ayaw mong bitawan. Para kang isang bitter na asawa na ayaw tumahimik. Tama, Thoy Huyen. Huwag mong kakalimutan ang lugar mo. Isa ka lang taong walang ama at walang ina. Kung wala ang pamilya tong namin, dito sa Qingfeng, wala ka man lang mapupuntahan.
Nung napansin ka ng Thanhui namin, dapat mag-alay ka ng pasasalamat at magdiwang. Magpakalalaki ka naman at maging malawak ang isip. Huwag kang palaging hinala ng hinala. Napakamakitid ng utak mo, parang babae. Sa ganyang ugali mo, konting galaw lang itinataas mo agad ang mga nakaraang issue. Ginagamit mo pang pananakot ang pagkansela ng kasal. Sinong babae ang makakatagal sa'yo? Nagmamalaki pa kayo kahit kayo ang nagtaksil. Ito ba ang magandang asal ng pamilya tong ninyo? Thoy Huyen, tumigil ka dyan. Anong klaseng attitude yan, ha? Nagsara ang pinto sa likod ko. Manhid na manhid ang puso ko. Narealize ko na ang sarili ko. Ay hindi na. Nakakaramdam pa ng kahit anong emosyon. Pugi, gabi na ah. Saan tayo pupunta? Diretso lang po. Kung babalik ka ngayon, ililipat ko si Lam-an sa ibang pwesto. Masaya ka na ba sa lagay na yan? Masaya. Hanggang ngayon hindi pa rin niya alam kung bakit ako umalis. Hindi ito dahil kay Lam-an. Kailangan mo talagang maging ganyan. Bumalik ka na rito at mag-usap tayo ng maayos. Huwag mo nang palakihin to. Walang idudulot na mabuti to sa kahit kanino. Iho, nag-away ba kayo ng pamilya mo? Pagsakay mo pa lang sa kotse, nakatitig ka agad sa cellphone mo. Ang mga kabataan talaga ngayon, napakamainitin ng ulo. Pero sa mabilis na pag-text niyang yan, patunay na mahalaga ka pa rin sa kanya. Manong driver. Hindi po ibig sabihin yon na mahalaga ako sa kanya. Nasanay lang siyang nakatataas siya. Ang tao kasi, isang pikit lang, nagbabago na ang puso. Dati, napakalambing niyang magsalita. Ngayon naman, napakatigas na ng boses niya. Tama po. Dati sinasabi niyang namimiss niya ako. Tinatanong kung kailan ako uwi. At maghihintay sa bahay para sa akin. Ngayon, ang tanong na lang niya sa akin, kailangan ba talagang magkaganito? At binalaan lang ako na huwag palakihin ang gulo. Thoy, congratulations sa pagbubukas ng bagong kumpanya ninyo. Nung nabalitaan naming nagtayo ka ng sariling negosyo, nag-usap-usap agad kaming mga dating kliyente. At agad na nagdesisyon na ilipat ang lahat ng kontrata sa inyo. Dahil sa tong noon, sa inyo nakatutok ang lahat ng proyekto. Kaya mas kampante kami sa inyo. Salamat sa tiwala, Left Trio, gamit ang pamana ng mga magulang ko. Kasama ang mga naipon ko sa nakalipas na mga taon. Upang itayo ang kumpanyang ito. Bagamat hindi ito malaki. Basta narito kayong lahat. Sapat na iyon para maging matatag ako. May kakayahan ka talaga. Nagniningning ka saan ka man magpunta. Hindi tulad sa Tong Thai, na magulo na ngayon. Nakita mo ba ang chat group ng kumpanya kahapon? Diyos ko, yung audio recording na iyon. Sa pagitan ni Ehitong at ng intern na si Lam-an, hindi ko akalaing napakalala ng ginagawa nila. Hinaan mo lang ang boses mo. Ngayon, tahimik ang buong kumpanya. Parang sementeryo. Walang nangangahas magsalita sa group chat. Walang naglalakas loob na magchismis. Lalong walang nangangahas na pumili ng panig. Mismo si Ehitong ang nagpadala ng recording sa group. Hindi ko alam kung nagkamali lang ba siya o ano. Ngayon, alam na ng lahat na siya ang may kasalanan. Si Thoy Huyen pala ang tunay na biktima. Pero dahil siya ang boss, alam naman ng lahat ang totoo sa isip nila. Nagpapanggap na lang silang walang alam. Thoy Huyen, hindi ba pwedeng maghiwalay tayo ng maayos? Kailangan ba talagang gumawa ng ganitong kaguluhan? Thoy Huyen, bumalik ka na. Pag-usapan natin ulit ang tungkol sa kumpanya.
Laman. Nagsakripisyo ako para sa Tongfei ng 5 taon. Kahit nung narito pa si Ethoy Huyen, nirerespeto pa rin niya ako. Sino ka para basta-basta na lang akong tanggalin? Sino ako? Dahil lang sa ako na ngayon ang pangalawang pangulo ng Tongfei. Ipinagmamayabang mo ang pagiging matagal mo na rito. Sa pampublikong pagkontra sa akin, at pagsuway sa aking pamamahala, kailangan ko pa ba ng dahilan para sisantihin ka? Napakayabang mo naman, Jiffy Laman. Si Director Chu, ang pangunahing taong namamahala sa ating proyekto. Kung tinanggal mo siya, ang proyekto, sino na ang hahawak? Su Tong. Ito ba ang kasalukuyang sistema ng Tongfei? Laman, napakadalos-dalos mo ngayon. Si Chu ay 5 taon ng haligi ng kumpanya. Tinanggal mo siya. Ngayon ang mga kliyente ay nagrereklamo at gustong bawiin ang pamumuhunan. Ate, pinapagalitan mo na naman ba ako dahil sa ibang tao? Ang mga lumang empleyadong iyon nagmamalaki lang sa kanilang seniority. At hindi man lang ako nirerespeto. Hindi naman talaga nakikinig ang mga taong ito. Bakit pa natin sila pananatilihin? Kapag naghari tayo ng mga bago, mga baguhang marunong sumunod, hindi ba't ang kumpanya ay ikaw pa rin? Ang tanging nagdedesisyon. Hayaan mo na, gusto mo lang namang magtatag ng otoridad. Susundin kita, maghahari na lang tayo ng bago. Tayan, huwag ka nang magalit. Huwag ka nang magalit. Ang planong gusto mo, kami, ginagawa pa rin namin. Hindi ko talaga maintindihan ang mga datos na yan. Ito ba ang mga natatanging estudyanteng kinuha ninyo? Hindi man lang makagawa ng maayos na plano. At kapag tinanong ang progreso, wala man lang maisagot. Sa loob lang ng maikling 3 buwan, ang progreso ng 5 malalaking kliyente namin ay nasira ninyong lahat ng tuluyan. Wala nang pag-usapan sa kooperasyong ito. Mag-refund kayo at ipawalang bisa ang kontrata. Ethoy Huyen, sa wakas ay nakatagpo rin kita. Lubusan na naming kinansela ang aming kontrata sa Tongfei. Pakiusap, kailangan mong pakitanggap naman ang proyektong ito namin. Boss Tayan, huwag po kayong magmadali. Uminom muna kayo ng tsaa. Dati sa Tongfei, akala ko ang mga planong iyon ay gawa ng buong kumpanya. Ngayong wala ka na. Saka ko lang nalaman na ang pangunahing plano ay ikaw mismo ang sumulat. Ang mga datos ay ikaw ang nag-analisa. Maging ang pagpapatupad ay ikaw mismo ang nag-asikaso. Ang bagong salta na si Laman na iyon. Walang kaalam-alam sa kahit ano. Talagang lata na walang laman, maingay lang. Boss Tayan, tamang-tama ang dating ninyo. Nitong mga nakaraang araw, ang mga kliyenteng nawala sa Tongfei, mahigit kalahati ay kami talaga ang gustong hanapin. Boss Toy, ang pintuan ng bagong kumpanya natin ay malapit nang masira sa dami ng tao. Boss Tayan, ito ang datos ng pagpapatupad na ginawa ko ulit para sa inyo. Dahil nagtitiwala kayo sa akin, tatanggapin namin ang proyektong ito. Nakahanap ka na ba ng bagong mapapasukan? Ang kumpanya ngayon, ipit na ipit ang pondo. Nag-aalala ako na sa susunod na buwan, maging ang sahod ay hindi na natin maibigay. Nakahanap na ako agad. May interview na ako mamayang hapon. Mula nang umalis si Boss Toy, kalahating taon na ang nakalipas. Ang kumpanya ay naging parang shell na lang na walang laman. 1/4 ng mga empleyado ang umalis na. Ang mga natira naman, sino ba ang hindi naghahanap ng malilipatan? Boss Tong. Ngayon ay gabi-gabi ka nang nagpupuyat. Ano pa ang silbi ng pagpipilit na ito? Ate, 2:00 na ng madaling araw. Dapat matulog ka na. Bukas mo na lang tingnan ulit. Kapag nagkasakit ka dahil sa pagod, mag-aalala talaga ako. Laman, ang planong ito. Bukas ng madaling araw, ay kailangan na ng kliyente. Ang planong ito, kaya mo bang gawin? Ate, dati naman ang mga bagay na ito. Hindi ba't ikaw naman ang laging umaayos? Alam mo naman, hindi ko alam kung paano gawin yan. Hindi mo alam gawin. Sa isang salita mo lang na hindi mo alam. Iiwasan mo na ba ang lahat ng responsibilidad?
Kalahating taon na, Lam-an. Naging vice presidente ka na. Sa loob ng kalahating taon. Pero wala ka pa ring alam na gawin kahit ano. Noong una, para may angat ka sa posisyon ng vice presidente, tinanggal ko para sa iyo ang lahat ng mga veteranong humaharang sa iyo. Hinarap ko para sa iyo ang lahat ng batikos mula sa lupon ng mga direktor. Sa huli, maging ang pinakasimpleng plano ay hindi mo pa rin magawa. Dati, noong una, ang mga bagay na ito ay hindi ko kailanman pinag-aksayahan ng isip. May nagsusulat ng plano, may sumusubaybay sa mga kliyente. Ang buong kumpanya ay hindi kailanman nagkaroon ng kahit anong gulo. Ang taong iyon, hindi niya kailanman sinabi sa akin na hindi niya alam gawin. Siya, sa bawat pagkakataon, ay laging tumatayo sa harap ko at sinasabi sa akin, Fen Nhay, ako na ang gagawa. Ate, tingnan mo naman ako. Iniisip mo pa rin ba siya? Hindi mo na ba ako mahal? Hindi, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Pagod na ako, matulog ka na muna. Soy Hoyen, kailangan mo ba talagang maging ganyan ka walang puso? Inagaw mo ang mga kliyente ko. Inagaw mo ang mga tao ko. Kliyente mo, ang mga kliyenteng iyon. Totoong ikaw ang pumirma sa kontrata. Pero ako ang gumawa ng mga plano. Ako ang nakikipag-usap sa kanila sa mga handaan hanggang sa masuka ako. Bawat kahilingan na ibinibigay nila, walang katapusang gabi ko itong pinagpuyatan. Para asikasuhin ang bawat detalye. Ano ang ginawa mo? Pumirma ka lang naman ng pangalan mo. Mabuti ba ang lagay mo? Napakabuti. Nang iwanan kita, hindi ko na kailangang magtiis at magpakumbaba. Hindi ko na rin kailangang marinig sa iba na ako ay nag-iisa. At karapat dapat natapakan. Hindi ko sinasadya iyon. Noong oras na iyon, talagang wala akong intensyong tapakan ka. Meron. Hindi lang meron. Maraming beses mo pa itong sinabi. Noong nasa bodega tayo, para protektahan si Lam-an, sa harap niya mismo ay sinabi mo sa akin. Nakalimutan mo na, pero ako hindi pa. Noong oras na iyon, sinabi mo, gusto kong makita kung paano mabubuhay ng mag-isa dito sa Kinfen. Soy Huyen, noong oras na iyon, ako lang ay. Noong oras na iyon, ako lang ay ano? Dala lang ng galit. Napasubo lang sa salita. Fen Nhay, noong nasa itaas ka pa at hinahamak ako, ang mga salitang binitawan mo, bawat salita at titik ay naaalala ko ng napakalinaw. Hindi ako pumunta rito ngayon para makipag-away sa iyo. Gusto kong makipag-usap sa iyo ng maayos. Tungkol sa ano? Tungkol sa atin. Tungkol sa kumpanya. Basta gusto mo, kahit ano ay pwede nating pag-usapan. Ang mga shares sa Tongthai, ang posisyon ng deputy director, lahat ay pwede kong ibigay sa iyo. Walang dapat pag-usapan. Kumpanya ko ito. Kung kanino gustong makipagtulungan ng mga kliyente, kalayaan nila iyon. Hindi ko sila pinilit. At tungkol naman sa atin. Matagal na tayong tapos. Soy Huyen, kailangan ba talagang maging ganyan ka? Ang pinagsamahan natin mula pagkabata. Masasabi mo bang madali lang itong kalimutan? Matagal nang nawala iyon. Nang dahil kay Lam-an. Ikinulong mo ako sa madilim na bodega. At hinayaang mamatay doon. Nang hawakan mo ang video na iyon. Sa harap ng mga magulang mo. At hiyain ako bilang isang taksil. Ang pinagsamahan natin mula pagkabata ay ikaw mismo ang nagtapon sa aso. Ngayon, may mukha ka pang humarap para pag-usapan ang pinagsamahan natin. Esto, nabalitaan mo na ba? Bumalik ngayon si Tong sa kumpanya. At sa loob ng opisina ay pinagalitan niya ng husto si Lam-an. Ngayon, ang buong Tongthai
ay nagkakagulo na dahil sa chismis. 我没回 Wala akong pakialam. 他们的事。 Wala akong interes sa mga usapin nila. Soy Hoyen, gumawa ka ng napakaraming pakana. Nagbukas ng bagong kumpanya. Inagaw ang mga kliyente namin. Ginawa mo ang lahat ng iyon. Hindi mo naman sinusubukang bawiin si Ethan Hui, di ba? 我没兴 Wala akong interes. Kung wala kang interes, bakit mo pilit na inaagaw ang proyekto sa amin? At talagang nakikipagsabayan ka sa tungfi ngayong araw. 你们， Kayo, 你们也 karapat-dapat ba kayo para pag-aksayahan ko ng panahon? Soy Hoyen, ang bidding na ito ay napakahalaga para sa kumpanya namin. Hindi na kayang matalo pa ng Tongthai. Pwede mo bang isaalang-alang ang nakaraan natin at magbigay daan kahit kaunti? 派一个 Nagpadala kayo ng walang silbi para makipag-areglo sa bidding. 我实在 Talagang hindi ko nakikita 这个竞 kung 争 gaano kahalaga sa inyo ang bidding na ito. 能者 Ang malakas ang nananalo, 公平 tapat na kompetisyon. Soy Hoyen, kailangan mo talaga akong tratuhin ng ganito. Ako ang nagkamali noong una, at nagsorry na rin ako sa iyo. Pwede bang, wag mo nang hawakan ng mahigpit ang nakaraan. Talaga bang kailangang ipitin mo ako sa sulok, bago ka makontento? Sa ating mga iginagalang na panauhin, maligayang pagdating sa bidding para sa pangunahing proyekto sa Kinfen. Ngayon, opisyal ko nang idinedeklara ang pagsisimula ng bidding. 关于 Tungkol sa 关于 Tungkol sa ikatlong yugto ng proyektong ito, ang aming budget, inaasahan ng Tongfei na 30 milyon. Ay hindi, 25 milyon pala. 行了，讲 Sige na, Vice President Lam An. 你不用再 Hindi mo na kailangang basahin pa. 我只问 Isang 你 pangunahing tanong lang ang itatanong ko sa iyo. 你们发 Sa unang pahina ng inyong panukala tungkol sa target user profile, 为什么 bakit hindi man lang tumutugma? 完全 Sa datos ng ad sa pahina 10, ako, 这个 ang datos na ito, 这个是 ang datos na ito, kami, babalik ako para kumpirmahing muli. Ang susunod, Toy Hyen Creative Design Company, Toy Hyen. 各位评论 Magandang araw po sa mga hurado. 针对本 Para sa proyektong ito, 我们 ang aming Toy Hyen Creative 将 ay magpapatupad ng lean operating model. 根据 Batay sa datos ng ulat pinansyal sa ika-4 na quarter. 我们的 Ang aming market share 同比 ay tumaas ng 8 percentage points kumpara sa parehong panahon. 苏总， Toy, paano ninyo matitiyak ang rate ng capital conversion sa yugto ng pagpapatupad? 另外 Bukod dito, tungkol sa kontrol sa low-end market, 你们有 mayroon ba kayong tiyak na datos na sumusuporta dito? 还有 At para sa emergency plan, 应急 ano ang proporsyon ng emergency contingency fund? 关于转 Tungkol sa conversion rate, 我们预 inaasahan naming makakamit ang 24.5%. 而下 Sa low-end market naman, 根据我们 batay sa pinakabagong datos na aming nakuha, 联动在 ang pagbabago ay nasa saklaw na plus o minus 0.12. 至于应 At para sa emergency contingency fund, 占比 ang eksaktong proporsyon hanggang 2 decimal place ay 6.15%. Sa pagkakaisa ng lupon ng mga hurado, opisyal kong idinedeklara na ang nanalo sa bidding para sa proyektong ito ay ang Toy Hyen Creative. Bostong, ang capital chain ng kumpanya, ay lubusan ng naubos. Ngayong araw, 2 malalaking kliyente pa ang nag-anunsyo ng pagtatapos ng pakikipagtulungan. Kung magpapatuloy pa ito, sa susunod na buwan, kahit sa sweldo ng mga empleyado, hindi na natin kayang magpasweldo. Kung ganun, makipag-usap kayo sa mga kliyente, gumawa kayo ng backup plan, at makipagnegosasyon uli sa kanila. 宋总 Bostong, 蒋林安 bago tinanggal sa pwesto si Lam An, 把核心 sinira niya ng tuluyan ang lahat ng pangunahing datos. 这个烂 Ang sobrang kaguluhang ito, hindi na po talaga kaya ng departamento ng pananalapi natin. 以前 Dati, ang mga proyektong ito at ang pag-ikot ng pondo, lahat ay si Bostoy lang ang maihawak. Kahit kailan ay hindi kayo nakialam dito.
At sa totoo lang, hindi niyo naman talaga alam kung paano gawin. 宋总， Then, patuloy pa rin pong umaalis ang mga kliyente. 员工 At sunod-sunod din ang pagbibitiw ng mga empleyado. 又有 Ngayong araw, may 5 pangunahing tauhan na naman ang nagpasa ng resignation. 大家都在 Naghahanap na ang lahat ng kani-kanilang malulusutan. Lumayas kayong lahat. Hindi ako naniniwalang kung wala si Thoy Huyen. Hindi na kayang magpatuloy ng kumpanyang ito. Bakit naging ganito ang lahat? Noon, ang mga bagay na ito. Noon ay hindi ko kailanman kailangang alalahanin ang mga ito. 我来， Buti na lang. 总算 Sa wakas, nakapasok na rin ako dito. Hindi mo lang alam, ang Tongfi ngayon ay isa na. Sirang barko na palubog na. Iba pa rin talaga dito kay Bostoy. Ang bidding project na napanalunan pa lang. Ang kita ay sapat na para buhayin ang kumpanya ng 3 taon. Ang mga bagong kliyente naman, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapadala ng mga kontrata. Totoong-totoo yan. Nitong mga nakaraang araw, sunod-sunod ang pagdating ng mga bagong kliyente. Karamihan sa kanila ay dahil sa mga dating kliyente. Nakusa mismong nagrekomenda sa atin. Ang reputasyon ni Bostoy sa industriya, talagang hindi mapapantayan. Maayos at panatag ang trabaho kapag sumunod ka kay Bostoy. Thoy Huyen, ano ba talagang binabalak mo? Hindi mo lang inagaw ang mga kliyente ko. Ngayon pati ang mga tao sa kumpanya ko. Gusto mo rin bang sulutin? 宋总， Sten, 你搞错了， nagkakamali 我 ka. 没有嫌 Wala akong oras para mangagaw ng mga tauhan mo. Huwag ka nang magmaang-maangan. Sina Ginoong Chu at Sia Oli. Lahat sila ay nagbitiw ngayong araw. At ngayong hapon ay pumunta agad sa kumpanya mo. Hindi ba't panlilin lang mo na naman ito? 他们是自己 Sila mismo ang may gustong lumipat dito. 你要是真 Kung may oras ka man para sumbatan ako, 不如亲 mas mabuti pang tanungin mo sila mismo. 为什么放 Kung bakit mas pinili nilang iwan ang Tongfai. 偏要顶 At nagpumilit pa ring lumipat sa akin kahit may panganib ng paglabag sa kontrata. Madam, may appointment po ba kayo? Puno po ang schedule ni Bostoy ngayong araw. Thoy Huyen, pwede ba tayong mag-usap? 让他进来。 Papasukin mo siya. Alam kong malapit nang bumagsak ang kumpanya. 我知道， Pwede mo bang? 不能。 Thoy Huyen, kailangan mo ba talagang makita akong mamatay? 你去死， Ikaw mamamatay. 宋清瑞， Fen Nhoy, 你当时 noong binaliwala mo ang takot ko sa 把 dilim 我关 at ikinulong ako sa 灯的 madilim na bodega sa basement na walang ilaw. 任由我 Hinayaan mo akong mabaliw 生子 at mamatay ng mag-isa. 你拿着 Hawak mo ang gawa ni Lam Anna. Mababang klaseng Peking Bay video. 当着你爸 Sa harap ng mga magulang mo, 指着我的 dinuro mo ako at inakusahang nangangaliwa. 说我是 Sinabing isa akong tao. 被 Karapat dapat lang yurakan. 的时候 Noong panahong yon, 你有想 naisip mo man lang ba kung paano ako mabubuhay? Thoy Huyen, sa pagitan nating dalawa, kailangan ba talagang humantong sa ganito? 这是你 Ikaw mismo ang nagdala niyan sa sarili mo. Paumanhin po. Bostoy, may mainit na balita po. Ang laman na yon sa probinsya nila ay may nobya pala talaga. Dinala niya rito sa Kinsen at itinagong maigi. Kani-kanina lang, nakuha ang audio recording ng tawag niya sa babaeng iyon. Kumalat na sa internet. Makinig ka muna dito.
Trending na trending talaga. Lam-an, araw-araw kang humaharap sa babaeng yan. Nagpapanggap na parang puppet. Hanggang kailan pa, bago mo ako maipagmamalaki at maipakasal sa probinsya natin? Babe, maghintay ka pa ng kaunti. Mag-uwi pa ako ng pera mula kay Tan Hui. Ang taang babaeng yon. Kapag nakaimpok na tayo ng sapat, uuwi agad tayo. Pero paano yung fiant niyang 7 taon na niyang kasama? Di ba napakalakas noon? Anong malakas? Napakatanga ng babaeng iyon. Ang bait na ng gisi niya pero pinalagpas pa. Dapat lang sa kanya na pinaikot ko siya. Sa mga kamay ko, kapag nakakuha na ako ng sapat na pera, tingnan natin kung hindi ko siya sisipain palayo. Napakatanga ng babaeng iyon. Ang bait na ng gisi niya pero pinalagpas pa. Dapat lang sa kanya. Fen, at Tenhai, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Yung audio recording sa internet may nagplano noon. Paliwanag, Lam-an. Dahil sa iyo, tinanggal ko ang pinakamagagaling na empleyado ng kumpanya. Dahil sa iyo, naging pagtawanan ako ng lahat. At dahil pa rin sa iyo, ako mismo ang nagtaboy sa fiant ko na nanatili sa tabi ko sa loob ng 7 taon. Sa huli, sa likod ko lang pala ako tinatanga-tanga. Sinasabi mong nararapat lang sa akin to. Tenhai, umaabot na sa ganito ang lahat. Bakit ka pa nagpapanggap na inosente sa harap ko? Anong nagpapanggap? Wala ka lang utak tapos sa akin mo isisisi. Anong sinabi mo? Sabi ko, kung hindi dahil sa sarili mong kapabayaan. Binaliwala mo yung taong buong pusong nagmamahal sa iyo. Si Thoy Huyen na nga ang ayaw na sa iyo. Pero ikaw patong pilit na lumalapit sa akin. Naghahanap ka ng tinatawag mong kilig at bago. Kaya paano ko hindi magagamit ang pagkakataong iyon? Kasalanan mo dahil tanga ka. Wala kang utak. Tapos magsisisi ka sa ibang tao. Lam-an. Napakawalang hiya mo. Tenhai. Ang sampal na ito. Sisiguraduhin kong babayaran mo ng doble sa hinaharap. Pinag-uusapan na ng lahat ang nangyari. Bumagsak ang stock ng Tongfei. Ang Tongfei Group. Diyos ko. Tingnan niyo dali. Yung video at open letter na in-upload ni Lam-an. Nalakas pa ang loob niyang ilabas. Ang video nila ni Ji Hitong. At sinabi pa niyang, lagi siyang pinupuwersa ni Ji Hitong gamit ang posisyon nito. At pinalabas ang sarili bilang kawawang biktima. Napakalaking balita nito. Buong social media ngayon binabati ko si Zitong. Sa pag-abuso sa kapangyarihan, ang stocks ng Tongfei, pagkabukas pa lang ng merkado ngayon, bumagsak agad ng 30%. Katapusan na talaga ng kumpanya sa pagkakataong ito. Ikaw na taksil na anak. Alam mo ba kung anong kaguluhan ang ginawa mo? Papa, makinig ka muna sa paliwanag ko. Niloko niya ako. Ang hayop na Lam-an na iyon ang nag-set up sa akin. Niloko niya ako, tumahimik ka. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang kumpanya. Tapos ganito ang ginawa mo rito. Ngayon, nawala na ang lahat ng mga kliyente natin. Nagtatakbuhan na ang mga empleyado. At maging ang stock ng kumpanya ay bumagsak ng 30%. Tong Tan Hui, may pakinabang ka pa ba? Hinya mo ng tuluyan ang pamilya tong natin. Dahil sa mga personal na aksyon nitong Tan Hui, na nagdulot ng hindi matatawarang lugi sa kumpanya, nagkaisang nagdesisyon ang lupon ng mga direktor. Na simula ngayong araw, tinatanggal na si Tong Tan Hui sa lahat ng posisyon sa Tongfei Group. Ang posisyon ng Xifi ay hahawakan na ni Tan Dao. At nakita mo na, dati ang yabang-yabang niya sa kumpanya. Pinagpalit ang sariling mechanically engaged fiant para lang sa isang intern. Ngayon, look who is laughing now, bagsak siya. Tumpak. Nang umalis siya, wala man lang ni isang taong naghatid sa kanya. Deserve talaga.
Astoy Huyen. May desisyon na sa kabilang panig. Ang matandang Master Tong. Kamay na bakal ang ginamit sa pagkakataong ito. Kinasuhan niya agad ng pagnanakaw at pangingikil. Silaman sa hukuman. Sapat at matibay ang mga ebidensya. Kaya nahatulan siya ng 2 taong pagkabilanggo. 2 taong pagkakulong. At kamakailan lang siya nakalabas. Pero sa tingin mo may kumpanyang tatanggap pa sa kanya. Kaya umuwi na lang siya sa probinsya na nakatungo ang ulo. Nagtayo ng maliit na tindahan sa bayan para lang makaraos. Balita ko, wala man lang bumibili at laging langaw ang hinuhuli. Kahit yung nobya niyang nakipagsismisan at nakiisa sa kanya. Para mang umit ng pera. Matagal na siyang iniwan at sumama na sa ibang lalaki. Bukas pa doon, ang bagong namumuno na ngayon, ang panganay na binibining si Tong Tandao. Talagang nakakatakot at matalas ang mga galaw. Kahit na babae siya, at anak sa labas ng matandang Master Tong, na hindi man lang kinilala ng pamilya Tong noong una. Mas magaling at mas mahusay siya kaysa kay Tong Tanhui. Ilang araw pa lang ang nakalipas. Pero ang sitwasyon sa Tongfei Group ay nagsimula ng kumalma at maging maayos. Magandang araw, Yethoy Huyen. Nais ko lang ipakilala ang aking sarili. Ako si Tong Tandao, at ako na ang namamahala sa buong Tongfei Group ngayon. Tong, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Astoy Huyen. Tungkol sa mga nangyari noong nakaraang panahon. Si Tong Fanhui ang may kasalanan sa iyo. Ngayong nagpalit na ng pamunuan ang Tongfei. Maaari na ba nating simulan muli ang pagtutulungan ng ating 2 kumpanya? Maaari naman. Subalit ako ang magtatakda ng mga kondisyon. Magsalita ka. Noong nakaupo pa si Tong Fanhui, lahat ng utang sa akin para sa mga proyekto. Walang kulang kahit 1 sentabo. Dapat maipatala at maipasok sa account ko sa loob ng 3 araw. Para naman sa susunod nating pakikipagtulungan, kailangang magbayad ng buo ang Tongfei ng maaga, bago ko ibigay ang panukalang plano. Sige, may isang salita ako. Masayang pakikipagtulungan, Yethoy Huyen. Astoy Huyen, dahil sa nakaraang kontrobersya, alam na ng buong industriya ngayon na ang mga plano ng Tongfei ay solong gawa mo pala. Ang kumpanya natin ay sikat na ngayon sa buong larangan. Sa dami ng order ngayon, halos hindi na natin makayanan. Naayos na ba ang mga bagong hire? Nasa kani-kanilang posisyon na po silang lahat. Lumipat tayo sa mas malaking opisina. Hindi lang mas maganda ang kapaligiran sa pagtatrabaho, kundi napakataas din ng moral at sigla ng mga empleyado. Astoy Huyen, ang kumpanya natin ngayon, ay talagang umuunlad at sumisikat na parang saranggola sa hangin. Astoy Huyen, umuulan sa labas. Si binibining Tong Fanhui ay nakatayo ngayon sa ibaba. Wala man lang siyang dalang payong. Gusto kanyang makausap. Papasukin mo siya. Pasok. Ang ganda na ng takbo ng kumpanya mo ngayon. Toy Huyen, nagsisisi na ako. Nagsisisi talaga ako. Hindi ko sana ginawa sa'yo iyon nung umpisa. Pumunta ka ba rito? Para lang sabihin yan. Gusto ko lang itanong, kung pwede pa ba, o hindi na. Toy Huyen, 7 taon din tayong nagmahalan. Alam kong nagkamali ako. Bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. Kahit isa na lang. Mawaawa ka na, pakiusap. Fan Hai, noong ikinulong mo ako, sa bodega noon, binigyan mo ba ako ng pagkakataon? Sa harap pa mismo ni Lam-an, sinabi mong ulila lang ako, na hindi ako mabubuhay nang wala ka. Pinaunlakan mo ba ako kahit minsan? Umalis ka na. O, hindi ba't si Senyorita Tong yan? Bagong taon, bakit mukhang minalas ka? Nabalitaan kong sa pamilya Tong kagabi. Napakaraming gulo. Pero ang don ng mga Tong, kahit sa hapunan ng bagong taon, hindi ka man lang pinauwi para kumain. Sinasabi ko sa iyo, matuto kang lumagay sa lugar mo. Ngayong ang senyoritang si Tandao ay nakatungtong na sa Tongfei at unti-unting nakakakuha ng kapangyarihan. Ang mga purong haligi ng kumpanya
ay lumipat na lahat sa panig niya. Ang taong walang totoong kapangyarihan, walang koneksyon at bagsak na tulad mo. Nararapat ka lang sa bulok na opisina na to. Makihati ka na lang ng opisina sa amin. Ngayong ganyan kakawawa ang buhay mo sa labas. Sino pa ang masisisi mo? Sige na, sige Thoy. Mag-overtime ka man, magtira ka naman para sa sarili mo. Hagilapin mo yung sabaw habang mainit pa. Tuwing nag-o-overtime ka, hinahatiran kita ng pagkain. Kapag nagbibiyahe ka sa trabaho, inihahatid kita sa paliparan. Kapag may sakit ka, nasa tabi mo rin ako. Uyen-uyen, hindi ka ba napapagod kailanman? Bakit naman ako mapapagod? Ikaw ang lalaking pinili ko. At ang alagaan ka ay responsibilidad ko. Hindi kailangang ipagmalaki para lang maningil ng utang na loob. Thoy Hoyen, alam ko ang lahat tungkol sa nakaraan mo. Hindi ibig sabihin hindi ako nagtatanong ay wala akong pakialam. Iniisip ko lang na walang kwenta ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang hinaharap. Mula ngayon, tatratuhin kitang mabuti. Thoy Hoyen, maligayang bati sa'yo. Salamat. Dandao, nang makuha mo ang kapangyarihan, pinalitan mo agad ang lahat ng mga dating tauhan ko. May paggalang ka pa ba? Sa ama mong ito, magpapatawag ako ng board meeting para tanggalin ka sa posisyon. Gusto mo akong patalsikin, Papa? Tingnan mo muna kaya, kung ilang shares na lang ang natitira sa'yo. Nagsimula noong isang araw, ang mga shares sa pangalan mo ay halos naubos na sa pagkalugi. Ako na ang nagpapasya sa tungfi ngayon. Mabuti pa'y magretiro ka na lang ng tahimik. Dandao, hindi mo naman pwedeng gawing ganito kasahol. Kahit ano pa'y tiyahin mo pa rin ako. Inalisan mo na nga ng lahat ng kapangyarihan ang papa mo. Fenhai, inilipat mo na naman siya sa maliit na opisina sa branch. Nagdurusa na siya. Mabibigyan mo ba ng kaunting mukha ang pamilya to? Tita, usaping kumpanya to, hindi mo maintindihan. Thoy, matagal tayong hindi nagkita. Matagal nang hindi nagkita. Thoy, ang lugar na ito, ang bagong business sector na na-restructure namin. Kapag nagtulungan ang dalawang kumpanya natin, at ibinigay mo ang proyekto sa amin, makakasiguro kang maayos ang lahat. Natapos mo na ba ang pakikipag-usap? Tapos na. Naging maayos ba? Maayos naman. Thoy Hoyen, huwag mong sobrang pagudin ang sarili mo. Mag-iingat ako. Gusto ko lang na magkaroon tayo ng mas magandang buhay. Sapat na ang ganito kaganda. Ang makilala ka ay napakalaking biyaya na. Thoy, ang balita tungkol sa pakikipag-isang dibdib mo kay Uyen. Nang kumalat sa labas, naging usap-usapan ng buong mundo ng negosyo. Talaga, ano pa nga ba? Ang mga dating kliyente ng Tongfi noon, kalahati sa kanila ngayon, ay lumipat na ng tuluyan sa panig natin. Kagabi lang kumalat ang larawan ng engagement party natin. Sa mga pangkat ng industriya, kaninang madaling araw pa lang, ay nakatanggap na ang finance department ng 3 malalaking kliyente na nagpadala ng liham ng intensyong makipagtulungan. Ilsat, Thoy, tinantya ko ng bahagya. Ang halaga ng mga bagong kontrata ngayong buwan pa lang ay katumbas na ng kabuang kita natin sa isang buong quarter noong nakaraang taon. Naiintindihan ko, ipagbigay alam sa mga departamento na bantayang mabuti ang mga kasalukuyang proyekto. Bukod doon, iayos mo na ang schedule ng business trip ko para sa susunod na linggo. Opo, Thoy. Gagawin ko na po agad. Thoy, ang kakayahan mong kumita ngayon ay mas malaki pa kaysa sa akin Bakit, naiinggit ka ba? Kahit gaano pa karami ang kitain mo, mapupunta rin naman sa akin ang lahat sa huli. Ha ha ha. Thoy, nabalitaan kong engaged ka na. Maligayang bati sa iyo.
Salamat, Leheitong. Ngunit dahil sa biyaya ng pakikipag-isang dibdib mo, ang mabait kong nakatatandang kapatid na si Fan Hui, ay hindi na mapakali nitong mga nakaraang araw. 他怎么了？ Anong nangyari sa kanya? Noong araw ng engagement mo, di ba't hinanap kanya sa gitna ng malakas na ulan? Pag-uwi niya, nagkaroon siya ng mataas na lagnat na ayaw bumaba. 3 sunod-sunod na araw siyang nilagnat. Ang pamilya to ngayon ay natataranta na. Ang tatay at ang tita na iyon ay direktang pinagsasabihan at pinapagalitan siya. Sinasabing wala siyang ambisyon. Walang kwenta. Kahit ang sarili niyang lalaki ay hindi niya napanatili. Kahapon, naglaan talaga ako ng oras para pumunta sa ospital upang bisitahin siya ng kaunti. Sa sobrang taas ng lagnat, nag-aapoy na siya sa pagkabaliw. Muntik na siyang mabobo sa lagnat. Ngunit ang bibig niya ay walang tigil pa ring tumatawag. Sa pangalan mo, nag-abala ka pang pumunta sa 为了 ospital 看他的 para lang panoorin ang katatawanan niya. Ano pa nga ba, Yethoy? Huwag mong kakalimutan. Noong mga taong iyon ng ang nanay ko, ay pinalaya sa pamilya Tong. Si Tong Fenhoy ay nakatayo sa tabi habang pumapalakpak pa noon. Ngayon naman ay siya na ang minamalas at bumabagsak. Kapag hindi ko siya pinagtawanan, paano magiging makatarungan? Para sa paghihirap na dinanas ng nanay ko noon, 宋家的 ang alitan ng pamilya Tong ninyo ay ayaw kong pakialaman. Isang kasosyo na katulad mo, talagang napakatindi rin ng mga taktika mo. 不狠， Hindi naman sa matindi. Ang isang anak sa labas na tulad niya, 活不到 ay hindi man lang mabubuhay hanggang ngayon para mamahala sa Tongfai. Sa bagay, ang mundo ng negosyo ay parang digmaan. Kumain ka na, lalamig yan at hindi na masarap. 苏总， Esidu, 你在宋氏 nabasa ko na ang panukalang ginawa mo nung nasa Tongfi ka pa. Sa totoo lang, ang kasalukuyang koponan ng Tongfai. Nung isang araw nung dinala nila ang proyekto sa akin. Kumpara sa mga ginawa mo noon, ay talagang malayo ang antas. Sobrang lala, hindi mo nagugustuhing tingnan. 周总没有在， Sobra niyo naman akong pinupuri, Lef Chu. Hahaha, napakapagpakumbaba mo naman. Ngayon sa buong Kinfen, sino ba ang hindi nakakaalam? Sa mga proyektong nakuha ng Tongfi noon, 8 sa 10 ay dahil sa iyo. Toy Huyen, ikaw ang nagpasana sa kanila sa likod. Pinalayas ka nila. Talagang iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay nila. Tama ka dyan. Ang kasalukuyang panukala ng Tongfi ay punong-puno ng pagkakamali. Kahit ang pinakabatayang datos ay hindi nagtutugma. 这是城南文创 Ang proyekto sa Fantnam Creative Cultural Industrial Park, kalahating taon na ang nakararaan. Napakataas ng pamantayan ng aming proyekto. Ang karaniwang kumpanya ay wala man lang pagkakataong makatitig dito. Ngayon ay sadyang inimbita ko si Ethoy dito. 就是想听听你 Dahil gusto kong marinig ang opinyon mo. 这份方案 Mabuti ang pangkalahatang balangkas ng panukalang 有 ito. 3个致命 Ngunit may 3 nakamamatay na problema. 第一， Una, sa pamamahala sa pahina 2, 算比 hindi pantay ang porsyento ng budget sa operasyon. Madaling maputol ang daloy ng puhunan sa hinaharap. Pangalawa, sa pahina 5, masyadong mabilis ang ikot ng proyekto. Pinalampas ang panahon ng paglinang ng industriya ng sining at kultura. Pangatlo, sa pahina 8 tungkol sa pagtukoy sa target na customer. Masyadong makitid ang pananaw. Tumpak sa mismong punto. 之前我们 Noon ay naramdaman din ng koponan namin na may mali sa mga bahaging ito. Pero kalahating buwan kaming nagpakahirap. At ang mga tauhan ko, walang kahit isa sa kanila, ang nakapagbigay ng konkretong 苏 solusyon. 总 Ethoy, ang 3 problemang ito, kaya mo bang solusyonan? 我能 Kaya ko. 3天内 Sa loob ng 3 araw, 把 dadalhin ko ang perpektong naayos na panukala. Ng personal sa iyong mga kamay. 好， Magaling 3 araw. 苏总， Ethoy, ang makipagtulungan sa matatalinong tao na tulad 真 mo, 是有沟通。 ay talagang nakakaginhawa. Ethoy, ang laki ng proyektong pangkultura at malikhaing ito sa Fannam. Kumpara sa dati nating tinatantya, ay mas malaki ng higit sa doble. Kung talagang tatanggapin natin ito, ang kasalukuyang bilang ng mga tauhan natin ay nangangambang hindi sapat. Kailangan nating mag-hire agad ng bagong pangkat ng mga tao. Mag-hire ka, basta't makapasa sila sa pagsusulit. Maganda ang magiging benepisyo at pasahod. Ikaw na ang personal na mamahala rito. Opo, gagawin ko agad pagkabalik ko. Ethoy, napansin mo ba na ang estado mo nitong mga nakaraang araw ay talagang ibang-iba na kaysa noong araw?
怎么不一样？ Paanong naging iba? Noong nasa Tongfei ka pa, tuwing isinasama mo kami para makipagkita sa mga customer, lagi kong nararamdaman na pinipigilan mo ang sarili mo. Pinipigil ang sarili mong kakayahan, at ibinibigay pa ang lahat ng kredito kay Ehtong. Pero ngayon, ang buong pagkatao mo ay tila nagniningning. Kanina lang sa silid pulungan, ang bawat kilos mo ay nagpapakita ng otoridad. 以前在宋家 Dati, noong nasa pamilya tong pa ako ng matagal, para mapanatili ang reputasyon ni Fan Hui, palagi kong kusa na ibinibigay ang lahat ng kredito sa kanya. Itinatago ang sarili ko, ikinukubli ang sarili kong ningning. Pero ngayon, hindi ko na kailangang gawin iyon. Lahat ng mayroon ako ngayon ay nakuha ko sa pamamagitan ng sarili kong mga kamay. Ito ay sarili kong liwanag. Kaya bakit ko ito kailangang itago? Soy Huyen, 宋太太 Madam Tong, 有事直说， kung may sasabihin ka, diretsuhin mo 没 na. 有会。 May pulong pa ako. Soy Huyen, tingnan mo ang sarili mo. Ngayong napakalaki na ng kumpanya mo. Naging matagumpay ka na. Noong una, ang tangang si Fan Hui na iyon ang nabulag at walang nakita. Kaming mga nakatatanda, ngayong araw, ay personal na pumunta rito para humingi ng paumanhin sa iyo. Tingnan mo, tungkol sa proyekto ng Creative Culture Industrial Park. Maaari bang, 宋太太的 ang ibig bang sabihin ni Madam Tong 让 ay, 我把道 gusto mong ibigay ko ang proyektong hawak ko na, 手让给 at ipaubaya na lang ito sa Tongfei. Naku, hindi ko naman sinabing ibigay mo ng libre. Makikipagtulungan lang naman. Tingnan mo, hindi ba't dati? Ay magkasama naman kayong gumagawa ng mga proyekto. Pagtutulungan, kapwa may pakinabang para sa lahat. 是以前 Doon iyon sa nakaraan. 以前我做的 Dati, lahat ng proyektong ginawa 最 ko. 后都 Sa huli ay nakapangalan lahat sa kanya. 对的 Kay Fan Hui, 方案是 ang mga plano ay isinulat ko ng puyat hanggang alas 3 o alas 4 ng umaga. Nang walang tulog. 饭局 Sa mga handaan, itinaya ko ang buhay ko. Nakipag-inuman sa mga kliyente hanggang sa magka-ulcer sa tiyan para lang makuha ang kontrata. Pero sa huli, ang lahat ng kredito at karangalan ay napunta kay Fan Hui. 宋太太， Madam Tong, 你现在跟我 ngayon ay kakausapin mo ako tungkol sa nakaraan. 城南的项 Ang 目 proyekto sa Fannam 是我苏 ay nakuha ko ni Thoy Huyen gamit ang sarili kong kakayahan. 宋氏 Kung gusto ng Tongfei, 大可以走 maaari kayong dumaan sa opisyal na proseso para sa isang patas na bidding. Ngunit ang Tongfei, ngayon ay halos hindi na makatayo. Malapit nang maputol ang daloy ng pondo. 宋氏 Ano man ang mangyari sa Tongfei ngayon, 跟我有意 may kinalaman ba iyon sa akin kahit isang kusing? Thoy Huyen, huwag kang masyadong mayabang. 宋克 Ihatid ang panauhin. Thoy, umalis siyang galit na galit. Posible kayang magsalita siya ng masama sa media para siraan ang kumpanya 他 natin. 说 Hayaan mo siyang magsalita. 他说什么 Ano man ang sabihin niya, 手里就有 hawak ko ang lahat 出手 ng matibay na ebidensya para sumagot. 苏总， Thoy, may emergency. 蒋林安今 Nakalaya ngayon si Lam-an ng mas maaga ng kalahating 我 taon. 在里面的 Sabi ng impormante ko sa 蒋 loob. 林安在 Nagbanta si Lam-an noong nasa kulungan pa siya. 出来 Na kapag nakalabas siya, tiyak na hahanapin kanya at si Fan Hui para maghiganti. Sa mga araw na ito, kailangan mong mag-ingat sa pag-alis at pag-uwi. Hindi kailangang mag-alala. Kung talagang maglalakas loob siyang pumunta rito, mas mabuti. Thoy Huyen, matagal-tagal din tayong hindi nagkita, no? 有事 Anong kailangan mo? 听说你现在 Balita ko, umangat ng husto ang buhay mo ngayon, 新公司 Bagong kumpanya, bagong babae. 我在里面 Nabalitaan ko ang lahat habang nasa loob ako. 我就是 Gusto ko lang sanang magtanong ng kaunti. 你那个新 Ang bagong kasintahan mo, 他知道 alam ba niya ang nakaraan mo? 知道你 Alam ba niyang isa kang 父母 ulila na walang man lang mga magulang? 说完了 Tapos ka na bang magsalita? Ang bagong kasintahan mo, alam ba niya ang nakaraan mo? 车库的监控 Ang kamera sa garahe ay nakatutok sa mismong pwesto natin. 的声音 Malinaw na naitala ang boses mo kanina.
蒋灵安， Lam-an, nakapiyansa ka pa lang ngayon, di ba? 刚才这几句 Ang 威胁 pananakot mo 加 kanina, 上非法， kasama ang kasong iligal na pagpasok sa pribadong 足 ari-arian, 够让你 ay sapat na para maibalik 再 ka 上一阵 sa loob ng mas matagal na panahon. Ikaw, 算计我， pinagbitagan mo ako. 你不来， Kung hindi ka pumunta rito, sino ang mabibitag ko? 我要是你， Kung ako sa 今 iyo, 晚就离开， aalis agad ako ng Kintan ngayong 找 gabi. 个没人 Hahanap ako ng lugar na walang nakakakilala sa akin 实实地打 at magtatrabaho ng matapat. 这辈子 Kailanman sa buhay mo, huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa akin. 对了， Ah, pala. Yung post mo sa social media noong pista ng duan 我 mo. 还一直存 Nakatabi pa rin sa akin hanggang ngayon. 菜一汤 Apat na ulam, isang sabaw. 冷清 Isang malamig at malungkot na pista ng duan mo. 人情 Kasama ang isang napakaunawain na 你 boss. 现在 Ngayon, 还 tingin mo pa rin ba sa kanya ay napakaunawain? Kunin mo ang video at audio recording sa garahe kanina at ipadala ng direkta sa nakatalagang opisyal. Masusunod po, Boss Toy. Asasikasuhin ko na po agad. May inilagay ako. Nag-save ako ng ilang kanta para sa iyo sa kotse. Para habang nagmamaneho ka, hindi ka mababagot. Napanood mo na ba? Pinag-uusapan ng buong industriya. Ang nangyari sa garahe ngayon. Sabi ng lahat, napakahusay ng ginawa mo. Ang dati mong kasamahan sa Tongthai na si Tiu Divi, nagtangkang mag-message pa sa akin ng pribado. Sinabi niyang tahimik mo lang daw tinitiis ang lahat noon. Kaya akala ng lahat ay mabait ka at magaling magpasensya. Heh, 那时候年轻， bata pa ako 不 noon. 清罢了。 Hindi ko pa masyadong naiintindihan ang mundo. Kumain ka na. 别玩手机了， Huwag ka nang mag-cellphone, lumalamig na ang sabaw. 赶紧 Higop ka na ng sabaw mo. Boss Toy, talagang nakakaginhawa ng loob. Ang nanay ni Fan Hui, nang makita ang video tungkol kay Lam-an ngayon, tumawag talaga siya para pagalitan ako ng husto. Sinabi niyang napakasama raw ng loob mo at tinawag pa akong traidor na walang utang na loob. 你回的什么？ Anong isinagot mo? Sinabi ko, hindi ko alam kung masama ang loob niya o hindi. Pero siya na ang pinakabatang matagumpay na boss at pinakamagaling sa buong industriya ngayon. At tungkol naman sa anak niyang si Fan Hui, nakatira pa rin siya ngayon sa isang maliit na apartment sa Timog. Nagtitiis at naghihirap lang araw-araw. Ang mabait kong kapatid na iyon, doon sa Timog, nang mabait ang huli na si Lam-an. Balita ko ay buong araw daw na hindi makakain. Naawa ang nanay niya, kaya palihim nitong ibinigay ang huling pera sa kanya. Pero nahuli sila ng tatay niya. Ang mag-asawang matanda sa bahay ay nag-away ng malubha, maging ang antigong florera ay nabasag din. Ang pamilya tong ngayon ay mas kapana-panabik pa sa palabas sa GE tuwing alas 8. Sa susunod na may bagong chismis, ibabahagi ko agad sa iyo. CJ, ngayong binanggit mo ang tungkol sa pamilya to, ni hindi man lang kumunot ang noo mo. Noong una, mabanggit pa lang, ang pangalang Fan Hui, ang buong katawan mo, ay otomatikong naninigas sa tensyon. 有吗？ May ganoon ba? Siyempre naman, pero mabuti na ngayon, 因为不关我的， dahil wala na itong kinalaman sa akin. Tama iyan. Maghugas ka na ng kamay at maghandang umuwi para matulog. Kailangan ko pang gumising ng maaga bukas para mag-drawing ng disenyo. Thoy Hoyen, hindi ka na natatakot ngayon, di ba? 不怕了。 Hindi na natatakot. Esto, binabati kita. Kanina noong nagsasalita si F. Chu sa entablado, 3 beses kanyang partikular na binanggit ang proyektong malikhaing kultura sa Fannam na ito. Ngayon ay nakatitig ang buong industriya rito. Ang pakiramdam na itinaas ng buong bulwagan ang kanilang baso para batiin ka.
Kumpara noong anino ka lang sa tungtay. Siguro ay mas komportable ito ngayon, hindi ba? 多讲 Estong, labis mo akong pinupuri. 我 Pero hindi ba't nakatayo ka rin naman dito ngayon? Kaya nga tinatawag natin itong kapwa nakikinabang. Ikaw ay nagkamit ng walang katapusang karangalan. Samantalang ako naman ay maayos na nakakuha ng kapangyarihan. May magandang balita ako sa iyo. Si Fen Hui ngayon ay nasa timog. Araw-araw niyang hawak ang telepono. At umiiyak habang tinitingnan ang mga balita tungkol sa iyo. Paano naman ang nanay niya? Nakatira sa isang sirang bahay sa labas ng lungsod. Araw-araw na nagwawala at nagmumura. Ang katapusang ito ay talagang perpekto. 苏总， L2. 当初你晋升 Noong umalis ka walang-wala sa tungtay, 圈子里的人， ang mga tao sa industriya 在私下 ay palihim na 你 nagpupustahan 能不能 kung makakatagal ka ba ng kalahating 那现 taon. 在呢？ O paano naman ngayon? Ngayon ba, ang lahat ay nanghula. Kung kailan mo, tuluyang lalamunin ang buong sektor ng disenyo sa Kinfen. Ha ha ha. 喂，婉婉， Halo, uyen-uyen, uminom ka ba ng alak? 喝了一点。 Uminom ako ng kaunti. Kung ganoon ay kumuha ka ng driver. Huwag kang magmaneho mag-isa. Hinihintay kita. Sa ibaba ng gusali mo ng 20 minuto na. Dinalhan kita ng paborito mong pagkain sa gabi. Uwi ka na agad. 好， Sige, pauwi na ako ngayon. Nadaan ako sa tindahang iyon. Ang tindahan ng steamed rice rolls na sinabi mong gusto mong kainin noon. Ibinili na kita ng isang porsyon. At saka, ang halaman nating money plant sa bahay ay nagkaroon na naman ng 3 bagong dahon. Kailan mo ito bibisitahin? 明天 Bukas ay bibisitahin 在 kita. 绿萝 Pati na rin ang money plant. 城市， Ang lungsod na ito ay ang lungsod pa rin na ito. 但对我来说， Pero para sa akin, 它已经彻底。 ito ay ganap ng 以 nagbago. 前， Dati, ang lugar na ito ay isang hawla. 现在 Pero ngayon, 是家。 ito na ang aking tahanan.